Judge Cayetano Pia, Senator De La Rosa, Senator Jesse Ejercito. Habang tatlong sunod-sunod na araw nang hindi nagpapakita o absent si paru-paru Solar Mom Lauren Legarda sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ang anak niyang si Boy Solar Crying Leandro Leviste naman ay ilang araw nang nagiiyak sa Facebook o sa social media matapos bumulaga ang honey trap allegations noong Hulyo at 30. Kasunod yan ng pahayag sa kanila ni alias Jen, isa sa 5 babaeng inabutan ng NBI raiding team sa operasyon kontra human trafficking sa isang hotel sa Manila Martes ng gabi. Ang magpupondo doon sa gastos dahil malaking amount yung ibibigay ay si Congressman Leandro Leviste. 5 billion yung total para gawin yun. So, yun yung balak nilang gawin. Yep, missing in action si Paru-Paru Lauren, hindi lang sa impeachment kundi pati sa regular Senate sessions matapos ang announcement ni Ombudsman Boying Remulla. Yung kay Leandro Leviste naman ay mabigat na kaso kasi yung kanilang pagkahawak na eksklusibo sa solar ay talagang nagdulot ng damage sa ating republika. Na nasa preliminary investigation na raw ang plunder at graft charges laban sa kanya at sa kanyang anak na tinatawag niyang Wonder Boy base sa ibinulgar ni former Manila Mayor Lito Atienza. At si Crying Leandro naman halos araw-araw ang post sa Facebook at binabanatan hindi lang si Executive Secretary Ralph Recto na target umano ng honey trap na involved ang talent manager na si Lito de Guzman. Sabi ni Matibag, may mga hawak silang ebidensya, kabilang ang cellphone ng umano'y bugaw na kausap raw ni Paras. Nakita na namin yung Viber exchange message nila ni Conching Paras, pinakita na sa amin, na-save na screenshot, na picturean. Tapos eventually, nung chinek ulit, nagbura na ng messenger si Conching Paras. Ayon sa National Bureau of Investigation, inorchestrate di umano ang honey trap operation na ito ni na former Congressman Jing Paras at ni Crying Leandro bilang nagpondo o financier. We're looking into it. But maliwanag ngayon si Executive Secretary Ralph Recto yung subject nila. May ebidensya raw na hawak ang NBI at nasa fact-finding phase na ang investigasyon. May subpina na rin ang NBI sa 2 DDS personalities at nakatakda silang humarap sa kagawaran ngayong araw. Si Jing Paras, through his counsel, ay nag-request ng reset at napagbigyan ito ng NBI hanggang August 11. Samantalang si Leandro naman ay expected na haharap kaninang alas 10 ng umaga. Pero hindi daw sumipot ngayong Huwebes sa NBI-NCR si Crying Leandro sa kabila ng subpina kaugnay ng fact-finding investigation sa umano'y tangkang honey trap laban kay Recto at iba pang high-ranking government officials. Si Congressman Leviste, yun naman pong subpina. So it's safe to assume na hindi pupunta yung representative niya o siya. Kasi mag-alas 3 na eh. So yun lang pong update ko kasi if you will recall yung si Congressman Jing Paras naman through his lawyers sumulat po sa ating kahapon na requesting documents and resetting of his appearance. So bigyan po natin, nireset po natin next week. So alam po natin na si Congressman Jing Ruiz or his representatives, lawyers, hindi pupunta po ngayon. Na-receive po natin yung letter from the lawyers of Congressman Leandro Leviste requesting for some pieces of documents na according to them na pwede nilang pag-aralan, asking for the nature of the case, nature of the investigation para rin ma-appraise sila for them to intelligently answer our interview kung punta sila rito. But without asking for a resetting, So alam naman po natin na today po ay suspended po ang pasok sa gobyerno dahil nga po sa panahon. So it is also safe to assume na bibigyan din po natin sila ng pagkakataon next week din po na reset din yung appearance nila. And to make this scandal more interesting, kumanta na nga ang talent manager na nabisto at naaresto na si De Guzman at inimplicate nga si Jing Paras sa honey trap operation. Ang tanong, bakit si Paras lang ang idinidiin ngayon ng akusado at witness din at the same time? Actually, ang ganit ko lang naman personally si akong Congressman Jing Paras. Kasi we became friends for we started doing entertainment business kasi
nag-i-invest din siya sa mga pelikula kasi he was also into producing film after pandemic. This is 2022, 2023. He could always do that naman and we have naman individual reasons to keep ourselves. Ano may pwede tayong mag-deny kasi to protect ourselves, di ba? Then, but at the end of the day, siyempre meron kaming mga exchange of conversation by texting, by chatting, Viber, calling, ganun. Na makikita naman doon sa purposes na constant yung pag-uusap namin about it. Exchange of conversations na makikita sa over my phone, which is nasa MDI na. Tawag siya ng tawag, sabi niya, oh, pwede ka na, i-ready mo na yung mga artista namin, ganun. Kaugnay nito, nagsalita rin si DILG Secretary John Vic Remulla na hindi lang daw si Recto ang target ni Naparas at Crying Leandro kundi siya rin, pati sina DPWH Secretary Vince Dizon at ang nakatatanda niyang kapatid na si Ombudsman Boying Remulla. With regards to the issue of the supposed entrapment gagawin kay Senator Ralph, kay E.S. Ralph, and eventually it leaked that it was na-target rin kami ni Vince Dizon, ni OMB Boying, and others. I would like to think that si Congressman Legarda is a better person. But to get to the bottom of it, kailangan makita natin talaga kung ano ang nilalaman ng statement ni Congressman Jing Paras, former Congressman Jing Paras. It seems like siya ang pasimuno nito, siya ang konekta sa Bugaw, ang Bugaw ang nagsabi kung ano ang plano, at ang nagbanggit lang ng pangalan ni Congressman Libiste ay si Jing Paras. So Jing Paras is the person of interest, ang iimbestigahan namin, and we are considering filing charges of human trafficking against him para sa okasyon na to. At ngayon, todo post naman si Crying Leandro sa kanyang Facebook page at may mga banat pa kina Recto at Matibag. Maalalang isa si Crying Leandro sa tila may advanced knowledge tungkol sa isang mataas na opisyal ng gobyerno na tila ng babae sa Rockwell. Matapos ang post niyang ito, biglang sumiklab ang iskandalo tungkol sa honey trap operation noong hapon ding iyon ng Hulyo 30. Sinundan ang post niya ng sunod-sunod na political attacks at pati si Matibag ay kasama sa kanyang binanatan online. At sa kanyang banat kahapon laban kay Matibag, sinabi ni Crying Leandro, inamin ni Matibag na nagkaroon ng mix-up at wala pa po silang binabanggit na iba except si Secretary Ralph Recto sa ibang miyembro ng gabinete at senado na sinasabing papadalhan ko raw ng mga babae. Salamat at nakikita nyo na hindi ito kapanipaniwala. Mas mainam na si Recto ang tanungin kung bakit sinama pa ang mga pangalan nyo sa kwento. Wala akong kinalaman sa gawang Recto na kwentong ito at hindi na dapat patulan itong kalokohan. At syempre sinundan pa ang post niyang ito ng mga video clips ng interviews ni Matibag sa ilang radio programs para ipagtanggol ang kanyang sarili na wala raw siyang kinalaman sa honey trap operation. Ilagay po natin sa tamang konteksto kasi nagkaroon ng parang mix-up na sinasabi na yung 5 babae ipapain dapat kay Executive Secretary. Grabe naman, 5 talaga agad. Pero hindi po ganoon. Hindi po ipapain yung babae kay Executive Secretary Recto. Kundi ang gagawin po, kukuha ng statement po yung 5 babae, kukuhaan po ng statement na ang palalabasin po ay si Executive Secretary Recto ay kumukuha sa kanya ng babae. Yung 5 babae na yun, nakuha ni Executive Secretary at sinasasabihin, nagtag-drugs, binubugbog, sinasaktan, nagpapahagaw ng pera. Ganun na po. Yun na po yung ginagawa rito. Mga binanggit na cabinet members, siguro kasi lumabas naman na sa mga news website, nabanggit po diyan. Actually pati si Ombudsman Boying, John Vic, Secretary Vince Dizon, Secretary Aguda, Benhar. Opo. Yun po na kasama ba yun sa mga binanggit ng mga wala po na to? Sa totoo wala po sila binabanggit na iba except si Secretary Ralph. Si ES lang. Kasi hindi kaya itong bugaw na ito
kliyente niya talaga ito matataas na opisyal ng gobyerno at talaga hong may engagement ng mga talents niya sa mga taong ito, kaya din naman may mga kwento-kwento na na kaya malakas ang loob kasi naging client na nila yung matataas na opisyal ng gobyerno. Well, yung possibility po na yan, tinitingnan natin na actually, we have the access po ngayon sa kanyang gadget and telepono because that is a subject of the operation. But just the same, we are applying for a cyber warrant para po makita namin. Although, siya naman po, voluntarily, sinishare niya yung mga information doon sa telepono. And I have to admit, Katen, meron pong mga nandun sa phone book ng telepono niya na mga medyo kilala pong personality. Nitong Bugaw. Opo. In other words, contact siya nitong mga personalities na ito kung kailangan nila ng serbisyo ng kanyang mga talent. Well, that is something that we cannot assume yet. Basta ang sinasabi ko po, pag nakita po natin yung kanyang cellphone, yung phone book, makikita natin po, i-check pa rin po natin kung yung pangalan ay tumutugma sa actual na numero. Kaya nga po, sabi ko nito noon, parang F-10 yung pagkatao nito kasi yung mga binabanggit na pangalan, yung kanitunang kinakausap natin, may mga may mga kilala talaga, mga men in uniform, mga matataas na tao, mga negosyante, mga politiko. So, yun po yung isang tinitingnan po natin dito, Katen. Okay, sige. So, natin po kailangan po papalalimin. sige po, so hindi ito, kumbaga usapin na nagpaplano sila para kapag kinuha itong mga talent niya, para bagang i-entrap yung opisyal, kung hindi gagawa-gawa ng kwento kahit na walang ganoong senaryo. Yung po sinasabi ho ninyo na pinanggagalingan nito. But again, ngayon po, hindi pa ho natin may tuturing na talaga pong may kaugnayan dito si Ginoong Leviste o si Attorney Jing Paras, kasi nga po iyan po kwento pa lamang noong pong talent manager para ho natin may klaro lamang, Attorney, no? Tama po. Ayon naman sa ambush interview ng media kay Matibag ngayong araw, nasa case build-up pa rin ang kasong ito. But this is fact-finding. Case build-up ito. Hindi naman ito yung parang may nagreklamo na sa kanila. Malinaw naman yung sinasabi namin. This is in relation to sa possible na mga kaso. So we are exercising our subpoena power. Which probably means na wag masyadong mabahala at halata si Crying Leandro kasi parang masyado siyang nag-iingay at napaghahalataang may kaba at itinatago. Sabi nga nila, pass sa halata.